Walang problema ang mga Kristiyano pagdating sa pagsunod. Kapag sinabi nating sumusunod ka ba, lahat ng Kristiyano magsasabi, opo, sumusunod ako. So hindi ito question ng will you follow? Ang question dito is, how far will you go? Gaano kalalim yung diin ng iyong pagsunod sa Panginoon? Kasi lahat sumusunod, pero hanggang saan yung kaya mong sundin sa Panginoon? Bakit nangako ang Panginoon, Old Testament, New Testament, na merong pagpapalang kaakibat ang pagsunod natin? Ano ang sabi ng Isaiah chapter 1 verse 19? If you are willing and obedient, you will eat the good things of the land. Sino sa inyo gusto niyo yung last part ng verse? That you will eat good things of the land. Pero conditional yung blessing. Ang sabi, mangyayari lang that you will eat the good things of the land if you are obedient and willing. Hindi kasi lahat ng obedient willing. Amen? May mga kilala ba kayo sumusunod pero hindi willing? Sumusunod pero nagdadabog. Sumusunod pero nagpo-protest. Ang sabi ng Panginoon, if you are willing and obedient, if you are willing to follow God and obey His will, you will eat the good things of the land. Psalm 28 verse 1 and 2. Blessed are all who fear the Lord. Blessed are all who walk in obedience to Him. Bakit? Bakit sila pinagpala? Sapagkat lahat, you will eat the fruit of your labor. You will eat the fruit of God's blessing and prosperity will be yours. Hallelujah. Amen. Kayo lang yata yung pinag-preachan ko ng blessing, hindi masyadong natuwa. Okay, pero sabi ng scripture, kung ikaw ay susunod sa Panginoon, lahat ng may takot sa Kanya at lahat ng sumusunod sa Kanya, sabi ng scripture, mararanasan mo ang bunga ng iyong pagod at yung blessing and prosperity mapapasayo. We have to remind ourselves, promotion comes from the Lord. Amen. Ang tunay na blessing, sabi nga ng scripture, God will not add sorrow into it. Ang tunay na pagpapala, hindi ka papahirapan. So ibig sabihin, alam natin na ang katagumpayan ng pagpapala galing sa Panginoon. Ang good success, resulta ng ating pagsunod at relasyon sa ating Panginoon. Ang sabi ng Biblia sa Awit 75 verse 6 to 7, pupurgahin ko kayo ng Bible verse. Ano ang sabi ng Awit 75 verse 6 to 7? Dahil ang tagumpay ng tao'y hindi nagmumula kung saan-saan, kundi sa Diyos lamang. Si Lord ang humahatol kung sino ang ibababa at kung sino ang itataas. Sapagkat sinabi mismo ng ating Panginoon, di ba? Ang mga nagmamataas, kabisado nyo Bible nyo, at ang mga nagpapakababa ay itinataas. Sinong humuhusga? Ang ating Panginoon. Sino nagbibigay ng pagpapala? Ang ating Panginoon. Yun nga lang minsan, marami sa atin, minsan kasi ang blessing may side effect. Amnesia. Amen? Maraming kapag pinagpala na nagkaka-amnesia. Nung nagpe-pray ka palang, iyak ka ng iyak, pero nung nakuha na yung blessing, nakalimutan na yung nagpala. Amen. So paalala ito sa bawat isa sa atin. Paalala ng ating Panginoon na lahat ng katagumpayan, dahil ang Diyos ang may hawak ng lahat. You have to remind yourself, ang tunay, garantisadong pagpapala, yung pagpapalang makakapagpabago talaga ng ating buhay, ay galing sa ating Panginoon. Ibig sabihin, with that same line of logic, ang ibig sabihin lang nito, kung ako ay sumusuway, hindi ako pwedeng mag-expect ng supernatural promotion. Kung ako ay sumusuway, hindi ako pwedeng mag-expect ng blessing. Pwedeng dumating ang blessing because of grace, pero wag mo i-expect. Amen. Because sabi ng scripture, siya ang umahatol. Napakaganda ng storya natin ngayon mga kapatid sa Luke chapter 5. You've heard me preach this many times. Pero sabi ng scripture sa Luke chapter 5, si Jesus nagpunta sa Sea of Galilee para mag-preach ng Word of God. So Jesus was preaching, and sabi ng scripture, the crowds are pressing in against Him, na nawawala na ng pwesto ang ating Panginoon. Kinakapos ng upuan. Wala ng pwesto ang ating Panginoong Jesus, nape-press siya papunta ng dagat. Kaya sabi na scripture, may nakita siyang dalawang bakanting bangka na pag-aari, yung isa ni Simon Peter, at hiningi ng ating Panginoong Yesus, pwede ko bang gamitin yung bangka mo para maging stage? So ginamit ni Lord yung bangka ni Peter para maging stage, at doon tumayo ang ating Panginoon para mag-preach ng gospel. Pero pagkatapos mag-preach ng ating Panginoon ng gospel, sinabi niya kay Peter, Peter, bumalik kayo sa laot at manghuli kayo uli ng isda. At first, they were reluctant.
Kasi nga alam nila, hindi sila naging successful sa panguhuli ng isda nung gabi na yon. Ano ang response nila sa verse 5? Sabi nila sa verse 5, Master, referring to Jesus, we worked hard all last night and we did not catch a thing. But if you say so, I will let the nets down again, and this time, nung nilagay nila at sinunod nila ang ating Panginoon, their nets were so full of fish that they began to tear. Yung lambat nila sobrang daming isda, muntik nang mapunit. And a shout for help, verse 7, brought their partners in the other boat, and soon both boats were filled. So nung napupuno na yung bangka nila, mapupunit na yung lambat nila, tinawag nila yung ibang partners nila, nagpadala ng reinforcement, pero muntik na rin lumubog yung reinforcement sa dami ng blessing. Alam niyo kung bakit? Pag nagpala ang Diyos, lalagyan mo susuko. Amen? Lalagyan mo susuko. Watch this. It was filled with fish and on the verge of sinking. Muntik na uling lumubog sa dami ng isda. Question. Amen? Alam natin that they tried to catch fish all night but they caught absolutely nothing. It was very clear in the scripture. Pero sumunod pa rin si Peter, and because they have obeyed, nakahuli sila ng boat sinking loads of fishes. Sobrang daming isda. Hindi kayang i-accommodate ng kanilang bangka. So ibig sabihin, nakaranas sila ng blessing nung sumunod sila. Pero gusto ko lang i-clarify, ang harvest wala sa dagat. Bakit ko nasabi yon? Galing na sila doon kagabi. So wala sa dagat ang harvest. Ang harvest nasa obedience nila. Komprende mga kapatid? Amen? So you have to understand, I'm trying to make a point here, na kapag sumunod ka, amen, may pagpapala. So nung sumunod sila sa Panginoon, nakahuli sila ng maraming isda. At hindi yun dahil sa dagat. Hindi yun dahil sa tubig. Hindi ka pinagpala dahil nasa Canada ka. Hindi ka pinagpala dahil nasa Amerika ka. Pinagpala ka kasi sumunod ka. So wala sa location ang blessing. Okay, naalala niyo si Naaman. Si Naaman, for example. Di ba? Isa siyang military leader. Ang problema, may leprosy, may ketong. To cut the long story short, humingi siya ng tulong kay Prophet Elisha. He felt disrespected kasi hindi siya hinarap ni Elisha. Pero to some degree, out of his desperation, wala siya nagawa kundi sundin ang instruction na lumubog siya sa Jordan River. Hindi sinabi sa kanya kung ilang beses, ang sabi lang, lumubog ka sa Jordan River. Which is back then in ancient history was considered to be one of the dirtiest bodies of water at that point. He might felt disrespected, pero ano ginawa niya? Lumubog siya. Nung unang lubog niya, hindi siya gumaling. Pinalubog siya uli. Hindi pa rin siya gumaling. 6 na lubog, hindi pa rin siya gumaling. Posibleng naglalaro na sa isipan niya, this is stupid. I've been trying to do this. I've been trying to catch fish all night, but I caught absolutely nothing. Buti na lang hindi siya huminto. Nung pang-7 lubog niya, pag-ahon niya, yung balat niya naging kasing kinis ng balat ng sanggol. Nasa ng healing? Nasa tubig? Wala ang healing sa tubig. Kasi kung nasa tubig, unang lubog niya palang magaling na siya. Pero wala sa tubig ang healing. Ang healing nasa obedience niya. Amen? Ang blessing nasa obedience natin. Is that clear mga kapatid? So ibig sabihin, okay, I've established it already. The blessing is in our obedience. So when you obey, you should watch what God will do in your life. And through this text, ano ang tinuturo sa atin ng Panginoon with regards to obedience? Now we have 3 things that we can learn from it. Sa lahat ng note takers, masaya sila ngayon. May points ako. Okay? Point number 1. Bakit? Anong tinuturo sa atin ng text na ito pagdating sa obedience? Number 1, itinuturo ng text sa atin that obedience is progressive. Everybody say progressive. Okay? Bakit ko nasabing progressive? Tingnan nyo. Sabi ng verse 11, so they pulled their boats up to the shore, they left everything and followed Jesus Christ. Kahanga-hanga ito. Madalas itong maging laman ng preaching. Dapat maging katulad kay ni Peter, na willing iwanan ng lahat para sumunod sa Panginoon. It sounds inspiring, pero ilagay mo ang sarili mo. Kaya mo ba? Parang hirap nun. Naiiwan mo ang lahat para sumunod sa ating Panginoon. Parang extreme na yung kanyang pagsunod sa Diyos. Pero alam nyo, yung pagsunod ni Peter, extreme, pero hindi nagsimula sa extreme. Let me prove that to you. Kasi pag sinabi natin tulad dito, balik mo nga yung verse 11 anak. Sabi, he left everything and followed Jesus. Usually, pag ini-interpret natin yan sa mga churches, si Peter, iniwan niya ang kanyang bangka. Iniwan niya ang business niya para sumunod kay Jesus. Kaya ikaw,
Iwanan mo ang ego mo. Iwanan mo ang selfishness mo. Iwanan mo ang bitterness. Lord, yes, iiwanan ko na po. Pero siya, hindi lang ego iniwan niya. Yung mismong bangka, yung mismong negosyo, he walked away from the blessing. So that is extreme. Hindi yun basta-basta. Sana nagre-respond kayo, ano? Extreme eh. Di ba? Darating ba sa punto ng buhay mo na talagang willing mong iwanan ang iyong karir para maglingkod sa Panginoon? Yeah. And patawarin niyo ako, pero karamihan, no, nang nagsasabing sumusunod sa Panginoon, willing ako iwanan ng lahat kasi wala namang future yung lahat na iniwan niya. Pero kung may magandang future at opportunity yung bagay na mahirap iwanan yun. Kung sumunod si Peter nung time na hindi siya nakahuli, mas madaling sumunod. Kasi alam niya, si Jesus ang solusyon. Pero yung iwan mo yung business mo, habang ang taas ng sales mo, they caught a boat sinking loads of fishes, isn't it? Are you reminded by this? Ang dami nilang nahuli, pero hindi pa nila nabebenta yung hinuhuli nila. Sabi ng Lord, sumunod ka sa akin. Yun yung extreme. Na even though meron kang future na malaking kita, iiwan mo yung kita mo para kay Jesus. Kasi para sa iyo, mas mahalaga si Jesus kaysa sa isda. So, sa atin, pagka sinasabing iwanan mo, parang metaphorical, iiwanan mo yung non-tangible things. Pero sa kanila, literal na iiwan nila yung kanilang negosyo. Literal na iiwan nila yung kanilang boats. Kaya mo bang iwanan ang karir mo? Kaya mo bang iwanan ng family members mo? Kaya mo bang iwanan ang business mo? Kaya mo bang iwanan ang pera mo? Naku, ang hirap nun eh. Tama? Pero para nagawa ni Peter yung extreme obedience, hindi to basta-basta, hindi to isang iglap. Naging progressive ang kanyang obedience. And I will prove that to you later on. I was watching a few days ago. I don't know kung paano ko napunta doon. Pero nanonood ako sa YouTube about kung paano bumagsak yung atomic bomb sa Hiroshima and Nagasaki noong World War II. Many of you are familiar with it. Ako din, familiar, pero hindi ko alam yung detail. Na-curious ako kasi ang title ng YouTube na video na yun is ipapakita yung timeline ng pagbagsak ng atomic bomb. Naging curious ako kasi sabi ko sa sarili ko, itong pagbagsak ng atomic bomb sa Hiroshima and Nagasaki has killed hundreds of thousands of people. Ano ang tumatakbo sa isip ng mga US military forces nung time na yon? Para mag-decision sila na ibagsak ang atomic bomb at alam nilang hundreds of thousands of civilian people will die. Ano yung nasa thought process nila? Kasi naniniwala ko hindi basta-bastang nakapag-desisyon sila. Come on now. Hindi ko gina-justify ang kanilang ginawa. Hindi ko minamaliit ang nag-iepekto ng atomic bomb. Pero sinasabi ko lang, naniniwala ako, there is a series of thought process. In fact, yung documentary na yon, kasi I was asking myself the same question. Bakit nga ba hindi sa Tokyo binagsak, which is a capital city? Pero bakit sa Hiroshima and Nagasaki? What's the thought process behind it? Because napakahalaga na, everybody say thought process. Kasi yung thought process natin mga kapatid, yan yung tumutulong sa atin para maintindihan natin kung bakit ginawa ng tao yung kanyang ginawa. Kasi minsan nakikita lang natin yung outcome ng kanyang aksyon, pero have we ever asked the question, paano siya napunta sa ganung desisyon? Nakita natin si Peter, iniwan niya yung iniwan niya yung nets. Pero paano siya napunta sa desisyon na yun? Kasi ako, ang kaya ko lang iwanan ngayon, yung galit. Ang kaya ko iwanan ngayon, hindi ko kayang iwanan pa yun. Pero ano yung nagtulak, ano yung thought process ni Peter para maging willing siya na iwanan yung lahat? Kasi marami sa atin, naaalala natin yung choice na ginawa natin, pero hindi na natin naaalala yung moment kung paano tayo nakapag-desisyon dun sa choice na yun. Ano ang tumatakbo sa isip mo nung time na may nag-evangelize sa'yo, tinanggap mo si Lord? Ano yung thought? Hindi na natin madalas sa atin, hindi niyo ako nagigets ha? Okay, I will try. Sinabihan ka, uy, nagbago ka na. O kaya, sinabi mo sa iba, parang nagbago ka na. At madalas, kapag nagbago ka, marami sa atin, hindi rin natin alam kung kailan nag-start yung pagbabago. Hindi niyo ako maano, okay? Pumayat ka. Okay, yan, medyo changes yan eh. Pumayat ka. Okay, oo nga no, pumayat ako. Kailan ka nag-start? Oo nga no, kailan nga ba? Hindi mo na maalala yung moment na nag-decision ka, pero ang alam lang natin, yung series of decision making na ginawa mo nung time na yon,
ang nagdala sa iyo to where you are today. Ikaw man ay gumanda ang buhay, pumangit ang buhay, at some point gusto mo agatin. Saan to nagsimula? At kung saan man to nagsimula, hindi mo to maalala kung kailan mo ginawa, paano mo ginawa, pero madalas naaalala natin na kaya tayo naging ganito ngayon, masama man o mabuti, ay dahil sa mga series of decision na ginawa natin noong mga unang panahon. At madalas, karamihan ng mga desisyon natin, meron niyang magulang ang tawag emosyon. Okay, yung decision may magulang yan, emosyon. Madalas kaya ka nakakapag-desisyon dahil sa emosyon na naramdaman mo. Okay, na-insulto ka, kaya magbabago na ako. Na-inspire ka, magbabago na ako. So, yung emosyon nagtulak sa iyo sa desisyon. Pero saan ang galing yung emosyon? Sa isip. So, sa thought process. Comprende? Okay, thank you Lord. So, from here to action. Amen. So, si Peter, paano siya nagtulak ng action? Ano yung progressive happening para masabi niya, na Lord, iiwan ko ang lahat para sumunod sa iyo. Kasi madaling gawin yung Bible study. Tingnan mo si Peter, nung naranasan niya yung blessing, iniwan niya lahat para kay Jesus. Pero anong nagtulak sa kanya para gawin yon? Kasi madalas sa atin, hindi natin magawa yung malalaking pinapagawa ng Panginoon. Kasi na-overwhelm tayo sa tindi ng sacrifice na hindi natin nare-realize ang obedience progressive. Amen? Saan ba nagsimula yung iwan niya yung bangka? Di ba nagsimula yung pag-iwan ng bangka nung hiniram ng Diyos yung kanyang bangka? Di ba? So, nung sinabi ng Lord Peram, sumunod siya, binigay niya. Ano ang sabi ng verse 3? Balikan natin verse 3. Ang sabi ng verse 3, stepping into one of the boats, Jesus asked Simon. It was not a suggestion, it is a command. Ang sabi ng Lord sa kanya, siyang may-ari, push it out into the water. So, ang unang command, okay ng ating Panginoon kay Peter, itulak mo ng konti. Madali yun. Anong mas madaling sundin? Yung itulak yung bangka o iwanan yung bangka? Come on now. Ano po ang mas madaling sundin? Yung itulak ng konti yung bangka o iwanan ko na yung buong business ko? Itulak. Kaya minsan tayo hindi maiwan yung pinapaiwanan kasi yung simpleng tulak hindi magawa. Ang obedience, progressive siya. Hindi ka hihinga ng Diyos ng sobrang laking bagay na hindi niya napapatunayan yung obedience mo sa simula. So, kung hindi tayo marunong sumunod sa konti, mas malalong hindi tayo makakasunod sa malaki. Okay, na i-be real to you. Okay, pwede ba ako maging totoo sa inyo? Minsan may nagsasabi sa akin, Pastor, pag 1 million na yung sweldo ko, magbibigay na akong tithes. Narinig nyo na po ba yan? Amen? Pero kung hindi mo kayang mag-tithes sa 1,000, mas lalong hindi mo kaya yung 1 million. Kasi yung 1,000, 100 lang yon. Yung 1 million, 100,000 yon. Amen? So, kailangan, para masabi natin we are really completely following Jesus, hindi ka naman hihingan agad ng Diyos na isang bagay na alam niyang will devastate you. Unti-unti kang tuturuan ng Panginoon because obedience is what? Progressive. So, siguro sabi ni Peter, okay Lord, sige, gagamitin mo yung bangka ko. Okay lang, total, nag-aayos pa naman ako ng nets ko eh. Wala namang mawawala sa akin kung gagawin ko to. So, it was not really a hard decision, pero hindi porket maliit, incomplete. Okay? Kasi minsan nga, ang liit na nga, incomplete pa eh. So, hindi siya partial obedience, ha? Hindi porket maliit ang pagsunod, kailangan partial. Hindi porket maliit ang pagsunod, hindi ibig sabihin halfway. Ang partial obedience, disobedience pa rin. Ang halfway obedience, disobedience pa rin. So, nung sinabi ng Panginoon, actually sa NIV to, New King James Translation, ang sabi ng Panginoon doon, put it out a little. So, yung obedience nagsimula sa maliit lang. Itulak mo lang ng konti. Pagkatapos nito, ano nangyari? Nag-preach si Jesus, di ba? Pagkatapos mag-preach ni Jesus, anong sabi ni Jesus kay Peter? Nakalimutan nyo na agad? Bumalik kayo sa pangingisda and launch out into the deep. So kung inuna ni Jesus yung utos, punta muna kayo sa malalim, mas mahirap sundin yun kaysa sa itulak mo ng konti yung bangka mo. But obedience is what? Progressive. Nagsimula sa itulak mo ng konti. Pagkatapos, pumunta ka dun sa laot, manghuli ka ng isda. Pagbalik nila, anong ginawa ni Peter? He left the net. Kaya niya natutunang iwanan yung bangka niya kasi kaya niyang sumunod sa little, kaya niyang sumunod sa launch out into the deep. Because obedience is what? Progressive. Amen. How many among you want your lives to be transformed? Gusto niyo mabago ang inyong buhay? Ako naniniwala,
munti ko ng pangalanan yung message na to na sandwich with two decisions. Because naniniwala ko ang tunay na transformation naka-sandwich sa dalawang desisyon. Okay? Can you go with me? Okay. Kung nasaan ka man ngayon, lahat yan bunga ng desisyon. Correct? Amen? Pero para mangyari yung transformation, merong isang event na nangyari sa buhay mo. Isang video na napanood mo. Bible verse na nabasa mo. Taong nakausap mo na nag-inspire sa'yo at na-realize mo, bakit nga ba ako nagsisettle dito? Correct? Pero kahit na-inspire ka, kung walang desisyon uli, hindi magbabago buhay mo. So, you are who you are today, magkakaroon lang ng transformation kung yung desisyon mong mali, napunta ka sa kung saan ka man naroon, nagkaroon ngayon ng event sa buhay mo, pangyayaring nakapagpa-realize sa iyo kung anong, masyado ba malalim yung tinuturo ko, or I'm trying, okay? So, nag-decide ka, kaya naging ganyan ka ngayon. Posibleng napariwara ang buhay, pumangit ang buhay, namuhay sa kasalanan, hindi natin inuhusgahan kasi lahat ng tao may posibilidad magbago. Pero, umating ka ng church, narinig mo yung preaching, narinig mo yung kantang sukdulan ng biyaya ng Panginoon. Pero pag uwi mo, kung wala kang desisyon para i-apply lahat nung narinig mo at yung inspiration na nasa puso mo, you will never be transformed. Yung matino ba kayo, desisyon yan. Okay? Yung nagbasa kayo ng Bible, desisyon yun. So may mga magagandang desisyon, may mga hindi magagandang desisyon. Nagdesisyon ka manalangin, nagdesisyon ka lumago, pero nagdesisyon ka ring ma-offend. Nagdesisyon ka ring magalit. Nagdesisyon ka na lumayo sa Diyos. Hindi si Lord ang lumayo. Ikaw ang nagdesisyon na lumayo sa Panginoon. Mahirap pakinggan pero yun ang totoo. Ang Diyos hindi lumalayo. Tayo ang lumalayo sa Kanya. So ngayon, malayo ka sa Lord. Umating ka ngayon for the very first time in 7 years. Na-realize mong mabuti ang Diyos, mahal ka ng Diyos. Oy, grabe Lord. Napakabuti mo, Pastor. Maraming salamat. Life-changing ang preaching. Pero magiging life-changing lang siya kapag nagdesisyon ka na sumunod sa Diyos. Amen? Komprende mga kapatid. It will only be transformational kapag na-correct yung behavior. Amen po ba mga kapatid? Kasi ako mismo, sinubukan kong takbuhan yung pagtawag ko. Hindi naman ako agad naging pastor eh. Kasi kung alimbawa, bagong-bago akong Kristiyano, sabi ng Lord, magpapastor ka. Parang, Lord, masyado malaki naman agad yung sacrifice. Di ba nag-aaral pa lang ako, sige mag-aral ka, pero pag-graduate mo, akin ka. Parang hirap ka agad. Ang hirap agad, no? Pero alam mo, nagsimula sa desisyong mag-serve. Well, di ko alam na gagamitin ako ng Panginoon at i-give up ko ang karir ko para magtrabaho sa Kanya full-time. Never. Kasi kung sinabi na kagad ng Lord yun, nung una palang encounter namin sa Kanya, baka tinakasan ko siya. Kasi nung alam ko ngang may pagtawag ako, tinakasan ko siya eh. 3 years kong tinakbuhan. 3 years namin ni Jenny tinakbuhan ang pagtawag namin para maging pastor. Pero we have to make a decision. If we want our lives to be transformed, we have to make a decision. Alam mo, bago ako naging youth pastor, 15 years old pala ako, alam ko magiging youth pastor na ako. Alam ko magpapastor ako. Sa parang pala ng pananamit ko, yung polo ko hanggang dito, sarado. Ako ang laging chisa sa mga drama. So at some point, may clue ako eh. Tinatawag ako ng Lord magpastor. Pero dahil ang tatay ko pastor, alam ko hirap ng pagiging pastor. 15 years old, kinonfirm ng Lord, magiging youth pastor ka, pero tinakbuhan ko. Pag tinatawag akong pastor, di ako maatin ng next youth service. Seriously. Because I cannot commit myself. Then all of a sudden, divine encounter came. Dati ang pangalan pa niyan, Encounter God Retreat. Divine encounter came. That moment, I still remember that. In fact, yung teacher nung divine encounter na meet ko, nung nagkaroon kami ng convention just a few weeks ago, and I told him the story. Alam niyo ba that I was trying to run away from the Lord for 3 years. And then I attended an event, Encounter God Retreat, and I encountered God that day. And God confirmed it. At sinabi ng Lord, wag ka nang tumakbo sa akin, hindi mo ako matatakbuhan. And immediately, I accepted the assignment. What am I saying mga kapatid? Kahit na napakaganda ng event, tumulo ang uhog mo, nagbayad ka ng 300 para sa divine encounter, kung hindi magkakaroon ng decision afterwards, your life will never be transformed. Amen? So ano ang mga bagay na pinapagawa ng Lord sa'yo? Kasi posibleng ngayon, habang nakikinig ka, this is a moment of realization. O nga Lord, ba't ako nagsisettle for less?
Pero yung decision mo na yan, after the realization, ang mas mahalaga. After mong ma-realize kung anong mali, anong pagkukulang, anong dapat kong i-correct, yung decision mo pagkatapos na yun, ang hindi kalendaryo natin ang magbabago ng habits natin. Uy, January 1 na, magbabago na ako. Okay, New Year's resolution, hindi ka mababago ng January 1. Yung decision mo nung tumalong ka. Okay. Yung decision mo after ng Buena Noche, what you call that? No, yung January 1, Media Noche. Yung decision mo nung araw na yon, hindi yung pinangako mo ang makakapagpabago ng iyong buhay. Bakit? Ang obedience kay Lord is a learning process. Hindi tayo ipinanganak na automatic kagang may desire kang sumunod sa ating Panginoon. Pero, ang obedience mas dumadali kapag lagi mong ginagawa. Naging madali na kay Peter yung iwan ng kanyang bangka kasi yung dalawang naunang utos na gawa ni Peter. When I started na mag-volunteer 24 years ago, yung amount ng sacrifice na ginagawa namin ni Jenny ngayon, compare sa amount ng sacrifice na ginawa ko 24 years ago, napakalayo. Kasi noon, mag-commit ka lang 2 hours in 1 week, okay na. Kahit pa nga matulog ka during preaching, pwede. Kasi hindi naman ako kikidlatan ni Lord . Pagka natulog ako habang nagpipreach yung pastor, kasi kung gano'n, ang daming kidlat ngayon. Hindi naman gagawin ni Lord yun. Pero, hindi ko inakala na darating yung araw na sa series of obedience mo for 14 years, tatawagin ka ng Lord para maging pastor. And 10 years later, more than 10 years later, here I am today. Here we are today. Amen? The amount of sacrifice na binibigay namin sa church na ito ngayon, ang layo, sobra. Hindi ito hiningi ng Lord sa akin nung unang araw. Pero dahil nakita ng Lord yung faithfulness mo to obey, little by little, moment by moment, step by step. Kaya nga ang growth track natin progressive. Tingnan mo ang Discover at Jumpstart series, mag-i-start yan next month, September, first week. 45 minutes to 1 hour lang yan. Ang iksi lang, ay kaya ko to. Kasi kung papa-enrollin ka agad kita sa School of Workers Module 2 na 2 oras, baka hindi ko kaya yan. Pero kaya natin dinesign ng Discover series na 1 hour kasi alam ko na hindi lahat ng tao kaya kaagad ibigay yung maraming parte ng kanyang buhay. So yung Discover series natin, 45 to 60 minutes. Jumpstart series, 60 minutes sometimes 1.5 hour. So napansin mo yung second stage mas matagal. School of Workers Module 1, 2 hours. School of Workers Module 2, medyo mas matagal ng konti. School of Workers Module 3, pahirap ng pahirap, patagal ng patagal. Divine Encounter, 2 days. Diba? Pero mahirap ibigay sa Panginoon yung 3 months mo every week, 3 oras every week. Kung hindi mo kayang ibigay yung 60-minute every week ng 4 na Sunday lang. Obedience is progressive. Amen? Huwag kayong mabigla kagad, pastor, di ko kaya, hindi naman ako tinawag maging pastor. No, I'm not asking you to take the leap. I'm just asking you to take the next step. Obedience is progressive. Number 2, obedience, ano matututunan natin na tinuturo ng text na ito sa atin? Obedience, number 1, progressive. Number 2, obedience is immediate. Amen? Immediate. Verse 11, as soon as they landed, sa ibang translation, immediately, they left everything and followed Jesus Christ. Ang delayed obedience, disobedience. Ang tunay na pagsunod, immediately. Hindi sinabi ni Peter, pwede bang umuwi ako, mag-e-empake lang ako ng gamit? No, kasi alam niya na kahit may damit ako, kung wala ako dun sa source ng damit, hindi ko masusustain ang aking buhay. Alam kong mawawalan ako ng sales ngayon, pero hanggat nasa akin, yung Diyos na kayang mag-provide ng miracle, hanggat katabi ko ang miracle worker, I can do it. And the same thing to disciples. Remember Matthew. Si Matthew, nung tinawag si Matthew, tignan niyo to nung tinawag si Matthew ng ating Panginoon, nasa opisina si Matthew. Tignan niyo to. Ang sabi ng Matthew chapter 9 verse 9. As Jesus went on from there, by the way, galing siya sa isang matinding miracle, and when Jesus went on from there, he saw a man named Matthew, watch this, sitting at tax collector's booth. In case you don't know, si Matthew ay tax collector. At kung ikaw ay tax collector na nasa tax collector booth ka, ibig sabihin, nasa office ka.
So, nung dinaanan ni Jesus si Matthew na nasa office, ang sabi ni Lord, follow me. Hindi sinabi ni Matthew na, tapusin ko lang po yung shift ko. Sinabihan po ako ng boss, mag-OT ako ngayon. Hindi. Ang sabi ng scripture, Matthew got up and follow him. Tumayo siya. Hindi ko sinasabi, okay, listen. I'm not saying na bukas, bigla nyo iwanan ang inyong trabaho. Because God commanded me today to leave everything behind. Amen? Hindi ko sinasabi yon. Pero tingnan nyo to. Para sa atin, pag sinabi mong got up and follow him, how do we usually interpret that? Katulad ni Matthew, you should get up. Respond to the call. Tinatawag ka ng Panginoon, mag-respond ka. You start a new life. You change the way you think. Lahat yun. Hindi physical, pero siya. Literal. Brad, nakaupo. Literal. Boss, I resign, I quit. Pam, I follow Jesus. Amen? This is a literal obedience, yo. So hindi ito katulad natin, respond to the Lord, na pwede mong gawin ng Wednesday. Na pwede mong gawin next Sunday. Mag-join ka ng link up group next month. Mag-join ka ng growth track next year. As sabi ng scripture, obedience ni Matthew is immediately, he literally left his job. Sa mata ng tao, napakabilis naman. Napaka-impulsive naman. Wala ka bang plan B para sumunod? Kaya ako nasasabi yan kasi ako ganun eh. Kaya tumakbo ko ng 3 years, trinay ko mag-ipon ng 3 years. Nagkaroon ako ng plan B for 3 years. Kasi takot ako na mangyari sa akin ang nangyari sa mga magulang ko. Pero alam mo, nagawa ko nga, nakapag-ipon nga ako, pero nung naging pastor ako, pinag-give up naman lahat ni Lord. Alam niyo kung bakit? Kasi ang gusto ng Panginoon kapag sumunod ka, yung faith mo wala sa ipon mo, yung faith mo wala sa security mo, ang faith mo nasa Diyos. Amen? And that is immediate. It is quick. It is impulsive. Pwede sinasabi ng mga ka-office mate niya, Math, you are impulsive. Wala ka mang backup plan. Sino ba yung sinusundan mong Jesus? Oo, sinabi niyang Messiah siya, pero wala pa yung napatunayan. It sounds stupid, it sounds illogical. Pero pero mangyayari lang ang obedience na immediate kapag na-realize mo kung sino ang Diyos sa buhay mo. That's why our perspective of who God is ay merong malaking contribution sa ating obedience. Hindi ka susunod hanggat hindi mo nare-realize na ang Diyos magpo-provide. Hindi ka makakasunod hanggat hindi mo nare-realize that yes, my company can give me salary, but only God can sustain me. Even in an economic crisis. Obedience is what? Immediate. Ang pananaw natin makakaapekto sa galaw natin. Tama? So yung perspective mo ang makakaapekto sa yung response. Hindi ka makaka-respond kapag hindi mo nakikita, hindi ka nagkakaroon ng view of God who will sustain you. But the moment you realize that God will never leave you, immediately, can you follow? Kaya hirap tayo minsan sumunod, kaya dinidelay natin minsan ng obedience kasi alam natin na yung ine-enjoy natin ngayon, maaaring hindi mo na magawa pagka sumunod ka kay Lord. Kaya sasabihin mo, enjoy ko lang muna. Wala pa naman eh. Hindi pa naman bumabalik si Lord. And what you're doing is not obedience. That's delayed obedience, which is actually what? Disobedience. Pastor, pag iniwanan ko tong mga to, kapag iniwanan ko yung bisyo ko, baka isipin ng mga tao, strange ako, isipin ng mga tao, weird ako. Hindi ka weird, nagmamature ka. Magkaiba yun. Ang tingin nila sa'yo, weird ka, ang tingin nila sa'yo, KJ ka, ang tingin nila sa'yo, yumabang ka, pero ang totoo, nagmature ka lang. Hindi mo sila kinakalimutan, pero alam mo, you cannot stay there. If you want to receive all the blessings that God has for you, hindi pwedeng yung mata mo nasa Kanaan, yung mata mo nasa Promised Land, pero yung puso mo nasa Egypt. You have to make a decision right now. Immediately, i-follow Jesus. In fact, obedience is easiest when it is immediate. Na minsan nakukonsume yung oras natin ng paano ko ba figure out ang kalooban ng Lord? Paano ko ba maiintindihan ang kalooban ng Lord? Instead na gawin natin ang kalooban ng ating Panginoon. And I'm not saying that kasi hypocrite ako, self-righteous ako. Kasi sabi ko nga sa inyo, di ba? 3 years din akong tumakbo. Na ngayon pinagsisisihan ko, what could have happened
Kung nung umpisa pa lang, sinunod ko ng Panginoon. I just wasted 3 years. Dito rin naman pala ako babagsak. Tinakbuhan ko ang Panginoon, hindi ko pala matatakbuhan. You can run away from God, but you cannot outrun God. Pwede kang tumakbo sa Diyos, pero hindi mo siya mauunahan. Hahabulin ka ng pagtawag mo. Whew. Pastor, nag-aantay lang ako ng tamang panahon. Nag-aantay lang ako kung anong ministry. I'm just waiting for, ito gusto ko tayo, I'm waiting for the move of God. Wow. Question. Are you really waiting? Or you are just hiding? Magkaiba yung waiting sa hiding. Pinagtatakpan natin yung pagtatago natin at sinasabi natin nag-aantay lang tayo. Hindi ka nag-aantay, nagtatago ka. Do not say no when God told you to go. Obedience is immediate. Dami na papailing, tinatawag magpastor. Last point and I will close. Obedience is progressive. Obedience number 2, immediate. Number 3, obedience is a choice. Obedience is a choice. Everybody say choice. So ito na. Sabi ng Lord, leave everything behind and follow me. So Peter is in a dilemma of a life-altering decision. At yung kanyang magiging decision ngayong pagpili ay makakaapekto at magdidetermine ng kanyang future. Now, ibang-iba to sa atin. Kasi tayo usually, ang obedience natin is usually, hindi ko sinasabi lagi, usually ang obedience natin is based on what we feel. Correct? Mababa interest rate, bilhin na natin yan. 0% interest. I-credit card na natin yan. Luma na yung kotse, palitan na natin. 10 taon na sa kumpanya, lumipat na ng kumpanya. Mababa sweldo sa Pilipinas, mag-abroad na tayo. Reasonable. Pero usually driven and initiated by feelings. You have to understand, obedience to God is a choice. Because it's a choice na ipagpalit ang mataas na sales ng fish. Yung magandang breakthrough na kanilang inaantay. I could imagine na never pa nangyari kay Peter na nakahuli siya ng halos lumubog yung bangka niya sa sobrang dami. Kasi kung nakahuli na siya ng ganun at nagtawag pa siya ng backup, malamang ang gamit niyang bangka mas malaki. There is a strong possibility that he never experienced such harvest ever in his life. Amen? Nung bumalik siya dun sa laot, hindi dahil wala siyang choice. Pinili niyang sundin ang Panginoon kahit illogical. Mainit na Lord. Ang mga isda, nasa ilalim na, hindi abot ng lambat yan kasi umaga na. Kung manguhuli tayo, dapat gabi kasi yung mga isda medyo mababaw, kayang-kaya ng lambat. In a logical sense, si Peter being an expert in fishing business, pwede niyang idahilan sa Panginoon, Lord, kaya yan, pero mamayang gabi, pwede ba magpahinga muna kami? After all, he had a difficult decision to make. Mahirap ba magdesisyon na iwanan yung isdang maraming huli at sumunod kay Jesus? Yes. Pero mahirap ding sumunod kung galing ka sa frustration na hindi ka nakahuli nung gabi na yon. Tapos papabalikin ka ng Panginoon para manghuli uli. So he had a difficult choice. Agree ako sa pareho. Mahirap sumunod kapag ka nasa momentum ka at nasa peak ka ng karir mo. Yan ang lagi sinasabi sa akin noon eh. Ba't ka ngayon ka magpo-full time, nasa peak ka ng karir? Mahirap yon. Pero kung sinabi ng Diyos, gawin mo. Pero mahirap ding sumunod sa Panginoon kung sunod-sunod ang frustration mo, galing ka sa isang gabi na sinikap mo lahat pero wala ka nahuli, tapos sasabihin ng Lord, bumalik ka at manghuli ka uli. Ano ang sabi ni Peter? Luke 5:5 again. Master, we have worked hard all night and we haven't caught anything. But because you said so, I will let down my nets. It was a failed night. It was a fruitless night. Si Peter, si James, and si John are still recovering from a long, frustrated night. Buong gabi silang nanghuli, wala silang nahuli. It's a rough night. Fruitless labor. But they obeyed anyway. Sumunod pa rin sila kahit frustrating. Kahit na logically, naiintindihan ni Peter kung kailan dapat manghuli para maging productive ang panghuhuli. Na kung titignan mo, balik mo ulit yung verse 5 anak.
Yung sinabi ni Peter, na, Jesus, we have tried to catch fish all night but we caught nothing. But because you said so. But because you said so. Parang duda pa si Peter eh. Parang parang hindi nga siya full of faith eh. Tama ba mga kapatid? Kasi mahirap talaga sumunod pag yung hinihingi sa'yo, alam mo, hindi mo afford eh. Pero sabi niya, pero sige Lord, but because you said so. Even though galing lang ako sa frustration, galing lang ako sa iyak, galing lang ako sa pagbagsak, galing lang ako sa failure, but because you said so, gagawin ko. Kaya mo ba sumunod sa Panginoon kahit galing ka sa pagbagsak? Kaya mo bang sumunod uli sa Panginoon kahit galing ka sa pagkalugi? Kaya mo bang magtiwala uli sa Panginoon kapag galing ka lang sa breakup, galing ka sa failure, galing ka sa mess up? Na masasabi mong nasasaktan ako but I will obey anyway. Naku-confuse ako but I will obey anyway. Pagod ako, sabi ni Peter, but I will obey anyway. And when they obeyed, let me tell you this, nung sumunod sila kahit frustrated sila, they saw something that they've never seen before. And let me close with this. Sabi ng verse 6, when they had done so, nung sumunod sila, they caught such a large number of fish that their nets began to break. So were James and John, the son of Zebedee, Simon's partner, pati mga kaibigan niya, business partner niya, sumunod na rin. Then Jesus said to Simon, don't be afraid, from now on, you will fish for people. And verse 11, so they pulled their boats up in a shore, left everything. Left everything. Iniwan niya ang lahat. Listen, yung maraming huli, may promise ng yaman. May promise ng benta. May pangako, yung huli niya na yun, hindi na kami magugutom for another month or so. Pero iniwan ni Peter yung pangako ng yaman sa pangako ni Lord ng security. That's why it's called faith. Hindi logical na sabihin, bakit mo iiwan yung trabaho mo? Laki ng sweldo mo. Ba't kailangan mong gawin yan? Bakit kailangan mo magdesisyon ng ganito? It's not logical for you to leave the promise of wealth and abundance and follow Jesus because He has a promise of security. Ang sinunod ni Peter, hindi yung karamihan hindi niya sinunod yung dami ng isda. Ang sinunod niya yung security na meron siya kapag kasama niya ang Panginoon. Anyo kung bakit minsan hirap tayong sumunod sa Panginoon at parang hirap tayong piliin ang Diyos kesa sa isda? Kasi ang hanap natin security. 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 Yung secure ako sa future ko, the moment na nakikita ko yung bank account ko laging 6 digit, at as long as 6 digit siya, secure ako. And you don't realize that security can be an idol. It can be an idol. Your security must be found in Jesus and Jesus alone. Ang security natin wala sa resource, ang security natin nasa source. And Jesus is the source of everything. Have you forgotten yung sinabi niya that Jesus, our God, has given you the ability to acquire wealth? Why would you settle for wealth? Kapalit ng ability to acquire wealth. Come on now. That's a difficult choice to make. That's why obedience is a choice. Choice of what? Choice to trust the Lord. Not my fish, not my bank account, not my education, not my experience, not my connection. Obedience is trusting the Lord that whatever He has for me, maaaring hindi kayang pantayan ako personally, maaaring hindi kayang pantayan ng allowance na binibigay sa akin ng church yung dating sinusweldo ko nung nagtatrabaho pa ako. But I'm more secure today than what I felt before. Because before, contractual ang trabaho ko. Yung kay Jesus, covenant. And as long as I have a covenant with God, as long as I lean on and I hold on to the security that God has for me, kahit na ang laki ng puhunan, ang laki ng sakripisyo, talagang malaki ang puhunan ng pagsunod. Kahit malaki ang puhunan, willing mong iwanan. Willing mo sabihin, yes Lord, susunod na po ako. Hindi yung susunod ka pero maglalabas ka ng calculator, kukompute mo muna kung ano yung mawawala sa'yo. Hindi ganun ang obedience. Ang obedience by faith, binibitawan mo yung calculator mo, sinasabi ko, alam kong lugi ako sa ngayon. Pero alam ko, nag-i-invest ako sa eternity ko, ng pamilya ko, ng lahat ng mga taong aabutin ng Lord sa pamamagitan ng buhay ko.
Hindi madali. And life is not supposed to be easy. But when you hold on to that principle, God will open more doors. And this is a true story. Isa sa mga member natin sa church, influential, inoferan siya, dahil influencer din, artista, influencer, inoferan siya, kinukwento niya sa akin to, inoferan siya na mag-promote ng sugal sa kanyang social media platform. Alam niyo, ang pangako, kapag i-promote mo lang, i-post mo lang once a week, bibigyan ka namin ng 2 million. Pag walang-wala ka, yung 2 million, ang laki nun eh. Yung pera kayo kasi, hindi kayo affected kasi million-million ng pera nyo. No? Sana all. Pero siya, 2 million, nakakasilaw. Pero alam mo, sabi niya sa akin, kung hindi ko pakilala si Lord Pastor katulad noon, ang dali kong sabihin yun. Okay. Pero hindi ko rin alam kung ano nagbago sa akin, Pastor. Na nung time na yun ang in-offer sa akin, may uneasy na sa puso ko. Na alam kong pwede akong kumita, pero mas pinili ko na maging mabuting example sa lahat ng mga taong sumusunod sa platform ko. So, dinicline ko. Pikit mata, Pastor, dinicline ko. Ang hirap ng choice na yon. Kapag may pangakong 2 million, kasi pag walang security, mas madaling bitawan. Okay. Itataguyod kita, wala kang trabaho eh. Mahirap yun eh. Pero yung itataguyod kita pero may million na kagad sa bank account, dito tayo, Brad, sure na to eh. Correct? So sabihin niya 2 million, sure na to eh. Bakit ko iiwan tong sure dito sa integrity kay Lord na wala na mga assurance? Pero alam mo, there's something in him. That's why I'm proud of this guy kasi talagang nag-mature siya eh. Hindi ko akalain magagawa niya yun. Kasi for sure, many of us might fail in that sense. 2 million yan eh. Pero alam niyo, dinicline niya. 1 week later, somebody offered him again, another company, worth 10 million pesos. 10 million endorsement na hindi pa kasing hirap, hindi kasing dalas nung gagawin niya. Kung ginawa niya, tinanggap niya yung sa sugal, maaaring kumita siya pero uneasy, hindi niya naparangalan ng Panginoon. Pero nung pinili niyang iwanan yung pangako ng 2 million, binigay ng Lord yung mas malaking pangako. Hindi ko sinasabi magkaka 10 million ka. Pero ang sinasabi ko lang, you will never go wrong. Hindi ka magkakamali kapag Diyos ang pinilit mo. Ang pinili mo rather. Ang sabi nga ng Matthew 16:26, what do you benefit if you gain the whole world but you lose your own soul? Is anything worth more than your soul? I want to encourage you today. Alam ko mahirap. Alam kong pakiramdam mo mawawalan ka. Trust me when I say this. Basta sure kang si Lord ang nagsasabi at nagpapagawa. Kahit nasasaktan ka, obey anyway. Kahit mahirap, obey anyway. Mahirap tumayo dito every Sunday, but I will obey anyway. Mahirap tayuan ang pagtawag, but I will obey anyway. Alam kong hindi mapapantayan ang kahit anong bagay, but I will obey anyway. I want to encourage you today to obey God anyway. Obey God anyway. Kahit na mahirap, anumang excuses, anumang sacrifices, do it for God and He will, hindi papayag ang Diyos na ma-outgive mo siya. Just obey. Alam ko marami dito sa ating church ang tinatawag ng Lord na i-level up niyo ang pananampalataya niyo. Marami sa inyo tinatawag na magpastor, magtayo ng simbahan, magtayo ng watch party, mag-lead ng link up group, magturo sa growth track, magturo sa iba't ibang capability that you have. Pero ang unnecessary baggage is anything that is holding you back from the great things that God has for your life. Lahat ng bagay na humahadlang, nakakapagpabagal, lahat ng bagay na nagiging dahilan para hindi mo ma-maximize at maranasan ang God-given destiny and God-given potential in your life is called unnecessary baggage. Everybody say unnecessary baggage. Pwedeng ito ay bunga ng ating painful experiences. Pwedeng ito ay bunga ng heartbreak na dulot ng iyong nakaraang relationship. Pwedeng ang iyong baggages ay dulot ng iyong childhood trauma o kaya naman mga hindi magagandang memorya ng iyong kabataan. Pero ang ating pong pinag-aaralan sa series na ito, kailangan lang para tayo'y lumaya, i-acknowledge natin may baggage tayo.
Masyado lang tayong sanay minsan dun sa weight na daladala natin, na akala natin ito na ang normal, pero hindi porket normal destiny ng Panginoon sa atin. So we all have these baggages in our lives na madalas hindi nakikita on the outside, pero obvious na obvious sa Panginoon on the inside. That's why I called it invisible burdens, kasi lahat tayo ay merong mga bagahe, meron tayong mga daladalahin sa ating buhay na madalas hindi nakikita ng iba dahil sa mga ngiti natin at nababalot ng ating personality. Pero ang ating pinag-uusapan ngayon, gusto ng Lord na lumaya tayo sa lahat ng mga invisible burdens na atin pong mga pinagdadaanan. Ang mga bagaheng ito o yung mga invisible burdens ay maaaring bunga ng ibang tao na naipasa sa iyo, o posibleng bunga ng iyong mga naging desisyon nung nakaraan na nakakaapekto pa rin sa iyong kasalukuyan. Naging carriers na po kasi tayo ng ating history. Let me repeat that. We became carriers of our history. Na every time tayo ay nagkakaedad, every day of our lives, kuha tayo ng mga bagahe, pero yung mga pinapa-let go at pinapa-get rid ng Panginoon ay nahihirapan tayong bitawan. Kaya nagiging spiritual hoarders ang maraming Kristiyano, kasi kuha lang tayo ng hurts, ng pain, ng trauma, ng childhood memories, pero nakakalimutan nating bitawan yung pinapabitawan ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ang epekto, bumabagal ka. Ang epekto, napapagod ka. Ang epekto, you are losing out of opportunities in your life na hindi natin malakaran yung God-given destiny for our lives. Kaya sabi ng Hebrews chapter 12 verse 1, balikan uli natin, let us strip off every weight. Lay aside, bitawan, iwanan ang lahat ng bigat. Everybody say weight. Ang weight na yan is baggages. Yan yung mga baggage na hindi naman necessarily kasalanan, pero nakakapagpabagal. Balik mo nga kapatid yung Hebrews 12. Pasinin nyo to ha, Hebrews 12. Therefore, since we are surrounded by such huge crowd of witnesses to the life of faith, let us strip off every weight that slows us down. Next. Especially the sin. So, ibig sabihin yung weight na ito is not necessarily a sin, kasi kinategorize yung sin na iba. So, sabi, let us strip off every weight, especially the sin. So, kasama yung sin, pero not necessarily a sin. Amen? Para tayo daw po ay makatakbo dito sa ating race, sa ating endurance. Kaya nga mga kapatid, 2 linggo na tayong iniimbitahan ng Panginoon, ibigay nyo na sa Diyos lahat ng mga bigat na iyong dinadala, lahat ng sama ng loob, lahat ng mga hinanakit, lahat ng ating mga baggages, lahat ng mga memorya natin yung nakaraan na hanggang ngayon yung nakakaapekto pa rin sa atin. Come to me, ang sabi ng Panginoon, all of you who are tired and weary and heavy laden, so that God will give you rest. Gusto kang pagpahingahin ng Panginoon, pero gusto mo ring dalhin yung mga bagahe na yan. Ang sabi ng Panginoon, gusto mo ba na makasama ang Diyos? Gusto mo ba na maging epektibo kang tatay sa iyong pamilya? Gusto mo ba na maging epektibong nanay ka sa iyong pamilya? Lay aside, strip off, iwanan ang lahat ng mga bagaheng ito so that you can run the race, with endurance. Hindi ko alam kung nararanasan nyo kapag kayo ay nagbabiyahe, ang dami nyong dala. Tapos, alam nyo, sa pier, sa mga airport, may tinatawag tayong porter. Hindi nyo na alam yung porter? Porter house lang alam natin. Alam niyo yung porter, di ba? Yung mga porter, sila yung mga nagsisilbing, nag-o-offer ng tulong sa atin. Pwede ba? Pakibitbit na. Kasi nga naman, ayaw nila na bihis ka, makeup na makeup ka, pero ang dami mong dala-dala. Pero dahil minsan sa ating kakuriputan, kasama na ako dyan, ganyan din ako, hanggat kaya mong dadalhin mo na, di ba, pawis ka, amen, di baling mahirapan ka, wag mo lang maipadala. Pero napansin niyo ba, kapag bigat na bigat ka at naipasa mo yung bigat na yun sa iba, is one of the most wonderful feeling in the world. Ang sarap ng ganung pakiramdam. Yung bigat na bigat. Sino sa inyo nakakaranas, mga kapatid, na 7 taon mong dinala yung sakit na yan, yung hinanakit, pero nung nagpatawad ka, para ka nabunutan ng tinik. Para kang lumaya. Yun lang naman ang gusto ng Lord. Maranasan nating lahat ang freedom. Ang problema natin, dinadala natin yung pinapaiwanan, tas iniiwan mo yung pinapadala. Sabi ng Lord, iwanan na eh. Ano ang dali natin? Testimony, miracle. Ano dali natin? Yung gospel of Jesus Christ. Yun yung ayaw natin dalin. Imbis na yung gospel ni Jesus ang kinukwento sa kapitbahay,
Yung bigat natin ang kinukwento sa kapitbahay. Tapos yung gospel ang iniiwan sa bahay. Nagigets yung sinasabi ko mga kapatid. Ang sabi ng Bible, dalhin mo yung dapat mong dalhin at iwanan yung dapat iwanan. Huwag mong iwanan yung pinapadala at huwag mong dalhin ang pinapaiwanan ng ating Panginoon. Hallelujah! Itong mga bagay sa ito ang humahad lang sa iyo para maranasan mo yung mga pangako ng Panginoon sa iyong buhay. Hindi ka magiging intimate sa Panginoon. The secret of intimacy is laying aside every weight that slows you down. Isa yan sa mga sikreto. Gusto nating mapalapit sa ating Panginoon, iwanan natin. Ano mang hatred, ano mang bitterness, guilt, pride, rejection, anger, or sin. Sakit man yan ang dala ng ating broken family. Sakit man yan ang dala ng ginawa sa atin ng nakalipas na relationship. Sakit man yan ang dala sa atin ng ating buhay. Na ngayon nagiging negative. Napansin nyo ba mga kapatid, ang mga bata kung gaano sila ka-positive? They are always optimistic, they are always positive. Pag tumanda, napansin nyo nagiging negative, what happened? What happened? Well, life happens. Kasi when life happens to you, minsan talaga matututo kang ma-discourage, ma-disappoint, ma-frustrate, na minsan yung dating optimistic, nagiging pessimistic because of the experiences that we've had. Kasi dinadala natin yung sakit ng nakaraan sa ligaya ng kasalukuyan. God wants you to be emotionally healthy. Let me repeat. God wants you to be emotionally healthy. Yes, spiritually healthy, but also is emotionally healthy. Kaya ang gusto ng Lord, ipagamot mo sa Kanya. Dalhin mo sa Kanya. Hindi lang para ma-cure, hindi lang para mabendahan, malagyan ng betadine, kundi para maging completely healed and whole tayo sa paglakad natin sa purposes ng Panginoon sa ating buhay. Kasi kapag hindi ka gumaling, ikakalat mo yung toxicity na yan sa mga taong makakasalamuha mo. Ay, ang aga, pastor, ang aga. Ang sabi ng Luke chapter 10, verse 1 to 4, nung tinawag ng Lord ang 72 disciples, tignan nyo ang instruction ng Panginoon sa kanila. Ang sabi ng Luke 10, verse 1 to 4, the Lord now chose 72 other disciples also. Apart from 12 disciples, may pinili ang Lord na 72. That's called delegation. This is a leadership principle that everybody should know. You should learn to delegate. Okay? Hindi lang dumping, kundi delegation. Delegation is very important. So nag-delegate ang Panginoon to another 72 disciples and sent them ahead in pairs to all the towns and places He planned to visit. These were His instructions to them. Basa. The harvest is great, but the workers are few. So pray to the Lord who is in charge of the harvest. Ask Him to send more workers into the fields. So now go and remember that I am sending you out as lambs among the wolves. Look at this. Do not take any money with you. Do not take any bag with you. Do not take extra pair of sandals with you. Do not stop to greet anyone on the road. Now listen to this. Ano sinasabi ng Panginoon? Okay, ipapadala ko kayo. You are the lamb among the wolves. Pero huwag kayong magdadalang pera. Huwag kayong magdadala ng bag. So sa millennial term, travel light. Hindi nyo dapat dinadala yung gusto nyo lang dalhin. Kasi nasa mission kayo. At dahil nasa mission kayo, kung ano ang instruction ng nagpadala sa inyo, yun ang sundin nyo. Kasi alam ng Panginoon, ang ating destiny connected sa ating desisyon. At lahat ng desisyon mong dalhin ngayon, makaka-apekto sa iyong destiny sa kasalukuyan. Kasi tayo follower ni Jesus Christ. Sino sa inyo follower ni Jesus Christ? At bilang follower ng Panginoon, you don't just follow the message of Jesus, you follow the methods of Jesus. Kung ano ang sinasabi niya, carry the cross and follow me. Kung ano sinasabi ng Panginoon, we should follow what God is saying. So anong sabi ng Panginoon sa mga 72 disciples sa ito? I am sending you on a mission trip, but don't bring anything. Huwag kayong magdadala ng bag, huwag kayong magdadala ng pera. Ang tanong kaagad nating mga taga-GSMNB, paano kami kakain? Paano kami kakain kung wala kaming pera? Alam niyo, nung sumunod ako sa Panginoon ng pagpapastor, maraming hindi nakakaalam nito, pero 3 taong kong tinakbuhan yung pagtawag ko. 3 years. Kaya technically, I am 10 years already na pastor ng church, pero yung first 3 years, I'm not really the pastor. Parang free agent. Kasi tinatakbuhan ko, ayaw kong bitawan yung mga pinapabitawan ng Panginoon and sumunod sa Kanya fully. Kasi alam kong tinatawag ako ng Panginoon to go to full-time ministry. And by the way, hindi lahat ng tao tinawag for full-time ministry. Pero ako tinawag ng Lord for full-time ministry. And for the first 3 years of being a pastor of the church, I've been hesitant
to let go of everything. Kasi ang lagi kong tanong, paano kami kakain, Lord? Walang future sa pagiging pastor. Walang future sa bagay nito kasi nakita ko na itong nangyari sa maraming pastor. I don't want na mangyari sa akin yung same destiny na nangyari sa kanila. Pero ano yung sabi ng Panginoon sa amin ni Jenny? If you take care of God's kingdom, the King Himself will take care of you. Ano sinasabi ng Lord sa amin? Travel light. Keep your luggage to an absolute minimum. Huwag ka na mag-overpack. Huwag mo nang dalhin yung baka sakali kasing mag-extend kami kaya magdadala na lang din ako. Baka sakaling kailanganin ko tong storya na to kapag nakasalubong ko yung kamarites ko dun sa kanto, kailangan kong dalhin ito para makwento ko sa kanya with tears. So I have to bring it with me. But again, the secret of spiritual longevity is to trust God for the next step. Ang sabi ng Lord, alam kong kailangan nyo ng pera, alam kong kailangan nyo ng mga resources. You have less now, but can you trust God even if you have less? Sabi ko nga nung Sunday, napansin nyo ba na if we have less, we trust God even more? Pag konti yung meron ka, mas lalo ka nagtitiwala sa Panginoon. Pag konti yung resources, mas nagtitiwala ka at kumakapit ka dun sa source. Kasi sabi ng Panginoon, step up, go to a mission. And listen to me, it's hard to step if you have the stuff. It's hard to step forward if you always bring that stuff with you. Kaya ang sabi ng Panginoon, iwanan nyo. You don't need that. Sa Message translation, you don't need a lot of equipment. You are the equipment. What you need is your testimony. What you need is your lips, your eyes, your ears. Whatever God has given to all of you, that's what you need. And everything that you have is all you need. Yun ang sinasabi ng Panginoon sa kanila. Iwanan nyo na lahat yan. And as yung sinasabi ng Panginoon sa atin, gusto mo bang sumunod sa akin? Trust me. Magtiwala kang ako magpo-provide. Magtiwala ka na ako magpapagaling sa iyo. Alam kong niloko ka ng una mong naging asawa, pero ako magpo-provide para sa iyong pamilya. Trust me. Sa my friends and family, ano-ano yung mga dala-dala mo ngayon? At hindi ko ito natanong ng 2 linggo na eh. Kailan mo pa dala yan? Kailan pa? Ilang taon na nating dinadala yung mga... Sabi ng Lord, ibigay mo. Anong sa amin ng Psalm 55 verse 22? Psalm 55, hirap mag-joke maulan kasi. Ang sabi ng Psalm 55 verse 22, give your burdens to the Lord and He will take care of you. Napakalinaw. Ibigay mo yung burdens, invisible or visible. Ibigay mo sa Panginoon and the God Himself will take care of you. I believe that is a word for somebody today. Ibigay mo sa Panginoon, hayaan mong ang Diyos hayaan mong si Lord ang magdala ng lahat ng bagahe mo. At magugulat kapag binigay mo lahat, whoo! Ang sarap sa feeling. Para ako nabunutan ng tinik. Andiyan pa rin ang pagsubok, pero dala-dala na ng Panginoon. Amen. Give your burdens to the Lord and He will take care of you. Unfortunately, many of us are still stuck in our past, stuck in our old habits. Ang sarap kasing pag-usapan ng nakaraan, minsan. We love to talk about the past. Pero napansin nyo ba, ang hilig natin pag-usapan ng nakaraan, pero si Lord laging sinasabi sa atin yung future natin. Ewan ko napansin nyo yun. Si Lord, ang hilig natin magkwento kung paano tayo sinaktan, paano tayo, alam nyo yun? Alam mo itong series na to, talagang ano sa akin to grabe din kasi ito lang yung habang nagpipreach pala ako may umiiyak na, tapos habang nagpipreach pala ako, ganunan sila ng ganunan sa asawa nila. Kaya buti na lang ako sinagot mo di ba? I'm the best thing that happened to you. Diba? Kasi we are still stuck on our old past. We always love to talk about our past, but look at the Lord. He always wants to remind us of our future. Kasi yung faithfulness ng Diyos sa nakaraan, kung paano Kanya tinulungan nung nakaraan, is our confidence for tomorrow. Alam natin na sa future, if I will just trust the Lord, ito yung confidence na pangahawakan ko, that if God did it before, He can do it again. Kasi sa history, walang future. Ang lalim sobra. Ang lalim, sobrang tahimik doon. Sa history, walang future. Guess nyo ba? Sa history, walang future. At nakakalungkot. Ito, seryoso na. Nakakalungkot. Pinagbabayad mo yung kasalukuyan sa kasalanan ng nakaraan. Kaya kawawa yung kasama mo ngayon. Kasi sila yung nagbabayad dun sa ginawa sa'yo ng nakaraan.
nakakabatang init ng ulo niya, wala ka namang ginagawa. Tapos nung tinanong ka, wala naman akong ginagawa. Ba't ang init ng ulo mo? Yun nga wala kang ginawa. Amen? Alam nyo, lalo sa relationship, napakahirap niyan. Pag dala-dala mo yung sakit ng nakaraan kasi akala natin ang relationship parang roses and butterfly. Tapos magugulat ka, tinik at halimaw. Diba? Parang di ka rin makapaniwala kasi ito yung nakita ko Ito yung nakita ko doon sa Instagram, nag-holding hands sila sa sunset, nag-kiss the bride, and they live happily ever after. Pangarap. Kaya ang daming mga, kahit lalaki na ngayon nangangarap, ang daming may pangarap na magpakasal. And now listen to me, sa lahat ng mga single out there, getting married is a dream. But it should not be the only dream that you have in your life. Okay lang mangarap tayong magpakasal. Pero wag naman yun lang talaga pangarap mo. Ito, matupad lang to, pwede na ako mamatay. Beauty agad. Bakit ko sinasabi? Kasi ganito yan, mga kapatid. Pag mas excited ka pa sa kasal kesa sa papakasalan, you will be in serious trouble. Bakit? Sa spirituality, tatanong nyo, pag nagpakasal tayo, ang sabi ng scripture, the two became one. So kung may unprocessed pain ka nung single ka, the two became one, yung unprocessed pain na compound as one. So naaapektuhan ng ating relationship today yung sakit nung nakaraan because hindi natin na-iproseso ito ng tama. Hindi na-analyze yung baggage. Hindi na-assess and address yung mga unresolved yesterdays. Kaya naging invisible burdens. Naunawaan nyo, mga kapatid? At ngayon nagtataka ka, kaya sabi mo, ganito pala. Hindi talaga ito mag-work. And hindi ko sinasabi lagi, pero one of the reasons why is because we fail to address ano ang mga naging issues before. Kasi yung mga unprocessed pain na yan ay may potential to ruin your future relationships. So kung single ka pa ngayon, regalo tong series na ito. Kasi at least ngayon, you've been reminded, bago pala ako magpakasal, magastos na nga to, bago ako magpakasal, kailangan ayusin ko pala muna to. Kailangan pala, Lord, bago ako pumunta sa next season, next chapter, next stage, you want me to deal with this season first because you want me to be effective. Gusto ng Lord, ikaw ay maging best wife for your husband and best husband for your wife. And it can only happen if all the unresolved yesterdays will be resolved. So that you can be the best version of yourself when you face that altar. Huwag kayong masyado excited lang sa nakikita nyo sa magazine. I want that. I want that gown. I want that. Pag nakikita ka nagtatravel, relationship goals. I want that. We usually want that, but we don't understand what that requires. Lalim nun. We want that, pero minsan di natin naiintindihan what that requires. Ano yung requirements, ba't nila na-achieve yun? Ano yung mga sinakripisyo nila? Ano yung mga kinumit nila? Ano yung mga bagay na give up nila just for them to be as effective as they can be? It's very important. I say this again. Viral na to, but I will say this again. A healthy relationship is a result of unhealthy individual. You have to be healthy first. Basta naghahanap ako ng person that will complete me. So, hindi ka kompleto. Tapos, ina-expect mo yung asawa mo ko kompleto sa'yo. So, ang bag mo, 20%, gusto mo siya, 80%. So, yun yung sinasabi mong complete me. Hindi ganyan ang design ng Panginoon. Ang gusto ng Lord, 100% kang okay. Napapasok sa isang 100% ding isa pang okay para pag pinagsama kayo, pareho kayang 100%. Amen? Because God wants you to be. Sabi mo sa katabi mo, parang ikaw topic ngayon. Amen. Lalo pag nakakita ka ngayon sa mga Instagram, di ba? Ang gaganda na kasi ng mga pictures today. Grabe, napaka-romantic. Nagbakasyon na naman sila today. Honeymoon na naman sila today. Pero hindi porket romantic ang post-romantic ang relationship.
Naunawaan niyo mga kapatid? Kailangan yan, lagi kong sinasabi, pinagtatrabahuan. You need somebody in your life that will appreciate you for who you are. And you need to appreciate your partner too. Bakit? May planong maganda ang Panginoon sa iyo eh. Minsan lang magugulat ka, Pastor, ba't ang tagal dumating ng anak ko? Single seminar na naman tayo, sorry ah. Ba't ang tagal dumating kasi nung sa akin, Pastor? Ang tagal ko nang inaantay yung para sa akin. Kung matagal, ayaw mo lang. Baka pinapainit pa. Yung baka nga, 10 oras pinapalambot eh. Naalala ko nung I think 2 months ago, nagpunta kami somewhere in, I think basta sa luxury, Greenbelt, I think, Greenbelt. Bira na ako pumunta dyan dati nung nag-work ako. Madalas ako because of my clients. Pero ngayon, bihira na. Because of, galing kami ng, I think, somewhere in Pasay. So, kumain kami sa Greenbelt. Napadaan ako dun sa mga luxury. Alam niyo yung mga luxury items dun, yung Louis Vuitton, yung mga yan. Ang taas ng confidence ko, kilala niyo ako, taas ng confidence ko. Pero for the first time again, in so many years, pumasok ako ng Louis Vuitton. Kahit wala akong pera. Alam niyo, yung nagpe-pretend kami, meron ako, pre. Sige, bili ko na lahat yan. Okay. Kahit wala ka. Okay? Pumasok. For the first time, parang nakaramdam ako ng konting insecurity. Kasi, magugulat ka, di ba, talaga, alam niyo to, ang daming mga negative sa inyo. Bag lang, aabot ng kalahating milyon. Sayang pera yan. Dapat tinulong nila yun sa may hirap eh. Di ba, may mga ganyan tayong mindset, di ba? Kasi nga parang hindi natin maintindihan, sama nyo na ako, hindi ko din maintindihan. Pag tinitingnan ko, sa world balance to, 3.5 lang to eh. Pero dito, 350,000. Hindi ko maunawaan siya. Alam mo, na-realize ko, kaya hindi ko siya maintindihan, kasi hindi ako yung market niya. Kasi para ma-appreciate mo yung luxury, dapat luxury ka eh. So, naintindihan mo na kung ba't may mga hindi nakaka-appreciate sa'yo. Sabihin mo, magtrabaho ka muna para ma-appreciate mo. Luxury. Hallelujah. Sabihin mo sa katabi mo pa, yan na, may pick-up line na naman tayo. Amen? Tingnan nyo to, nung pumasok ko sa Louis Vuitton, tinanong ko pa, magkano po ito? Wala pala mga price tag doon. Kasi sinasanay tayo, di ba? Pag sa H&M, sa Uniqlo, pagpasok mo, unang tinitingnan mo, hindi yung damit. Presyo muna. Correct? Sino sa inyo ganun? Pero pansinin nyo yung mga artista, mga celebrity, pag tinanong mo yun, tumitingin ka pa ba sa presyo? Hindi na ako tumitingin sa presyo. Ganun sila, Brad. Kaya hindi mo sila maintindihan eh. Pero tayo, di ba, nagkakaintindihan tayo, di ba? Pagpasok... Here at SM, we got it all for you. Pagpasok mo na department store, una mong titignan, presyo. Ay, mahal. Dahil mahal, pangit na kagad. Pansinin niyo, di ba? Bakit? Hindi mo afford. So, ibig sabihin, hindi ikaw yung market niya. Now, ang tanong, pag sinabi mong, ay, mahal, ay ba, may sales lady, ay, mahal po. Nakakaawa naman si sir. Adjust natin yung price. Babaan natin. Bababaan ba ng SM yung price dahil naawa siya sa'yo? Hindi. Bakit mo kino-compromise yung standards mo? Porket may mga tao hindi maka-appreciate sa'yo. Hindi porket di nila naiintindihan ng prinsipyo mo, kailangan mo ibaba yung standards mo eh. Kaya ka nasasaktan eh. Yung mga lalaki, pare-pareho lang talaga yan sila. Ganyan talaga yan eh. Tatandaan mo to, the very person that will understand you will come. Darating yan. Yung makakaintindi at makaka-appreciate sa'yo. Na masasabi nilang, alam mo kung ba't mahal to kasi napaka-intricate ng details ng handmade kasi itong Louis Vuitton bag na ito. Na yung leather na ginamit dito, hindi katulad ng leather ng Seiko wallet na ginagamit na. Ibang leather ito. Time will come that somebody that understands and appreciates you will come. Why am I saying this? Kasi tayo minsan, because of our desperation, we are rushing, entering into another relationship because we felt like yung hurts na ito na dala-dala ko ngayon ay magagamot lang pag may bago na. Pero hindi porket may bago, may healing. Hindi porket may bagong trabaho, may healing sa luma. Hindi porket lumipat ng church, may healing na nangyari doon sa sakit ng nakaraang simbahan. You have to rebuild your foundations first right now. And ask the Lord, Lord, I've been hurt, I've been frustrated.
I've been abused, I feel ugly. Pakiramdam ko hindi ako na-appreciate, but restore me, God. Lahat ng unresolved yesterdays, Lord, tanggalin niyo po. Para lahat ng bigat mabitawan ko. Amen? Kasi marami ho sa atin ngayon, ewan ko, napansin ko lang, na dahil nga sa gaang minsan, parang pakiramdam natin, parang kaya ko to. 2 years more, kaya ko pa to. Titiisin ko ito. Because I don't want them na magbago ang tingin sa akin. So I've been pretending to be somebody that I'm not. Because baka hindi nila ako tanggapin. So instead of asking God for healing, you're trying to hide it. Instead of resolving, you're trying to hide it. Mabigat eh. Kailangang dalhin. Pero alam nyo, kahit gaano kagaang, in the long run, it will wreck you. That's why sabi ng Lord, let us strip off every weight that slows you down. Yung barbell. Meron akong challenge today, bibigyan ko ng 5,000 kung sino man po makakasalo nito. Okay, ready? Are you ready? Okay. Barbell ito. Iagis ko, ha? Seryoso po. Tingin niyo po ba, pastor, nagsisinungaling? Hindi po kami nagsisinungaling. Okay? Ahagis ko po ito ngayon. Sino makakasalo? Now, kung iahagis ko po ba ito ngayon, sasaluhin ninyo? Mukhang magdadalawang isip kayo kasi masyadong mabigat. Sa totoo lang, mga kapatid, seryoso, mabigat pala talaga to. And sometimes, gaang lang, kaya ko. 1 to 5. Pero kaya mo 1 to 5,000? Kasi kahit gaano kagaang, bumibigat pag tumatagal. So wag mong sasabihin ngayon, sanay na ako eh. Kaya ko. Pero hindi ko to kaya for 3 years. Kaya ko ngayon. Kaya ko itago ngayon. Kaya ko mag-pretend sa inyong hindi mahirap. Pero ang totoo lang, pag tumagal, dun mo lang na ilalalaman ang epekto. Dun mo lang nakikita yung epekto ng mga baggage na dala-dala natin. That's why it's very important for you to analyze. Kasi mabigat eh. Tignan natin magaang. Bigyan mo ko magaang, anak. Bigat pala, ha? Isa lang na. Sino sa inyo, kaya nyo itong itlog na to dalhin? Kamay, taas kamay. Taas kamay. Ang gangi. Pero for 3 years, kahit anong gawin mo, dala mo siya. For 3 years, kahit anong gawin mo, matulog. Pero wag na wag mong babasagin. Kailangan dala mo siya everyday. Naliligo ka, nagugas ka ng pinggan, everyday. Ang gang lang eh. Ang gang lang siya, kayang-kaya ko po, Pag naligo ka, nagugas ka ng pinggan, kakain ka, for 3 years straight, kaya? Hindi, kasi kahit gaano siya kagaang, abala siya. Abala siya sa future. So ano kailangan? I-let go. Kailangan bitawan. Barbell man niyang dala mo, itlog man niyang dala mo, kahit gaano kabigat o gaano kagaang, ang sinasabi ng Panginoon, bitawan mo kasi nakaka-apekto siya. Pero mo natutulog ka na lang, iniisip mo, itlog. Naliligo kayo, itlog. Hindi ka makapaghilod ngayon. Ginamit mo bang paghilod to? Kasi nga dala mo ang gaang lang niya. Pero kapag lagi mong dala, makaka-apekto? Makaka-apekto pa din. Kasi fragile. Ayaw mong mabasag kasi once na napiga ng gusto, sasabog ka. Pag na-trigger, magwawala ka. Pag na-trigger, lahat talaga yan, pare-pareho. Nagigets yung sinasabi ko? Magaang o mabigat, ang sabi ng Lord, bitawan. Sabi mo sa katabi mo, bitawan mo. Sabi mo sa katabi mo, bitawan. Ayaw niya nang banggitin na, bitawan natin. Kasi ang gusto ng Lord, lahat ng mga invisible na mga baggages that we have to let it go. Masakit, oo. Lahat ng sakit at hirap, yes. Hindi natin na-underestimate yan. I don't have to emphasize that more kasi I've been emphasizing that since we started this series. Hindi natin minamaliit ang lahat ng pain natin. Pero tatandaan mo, yung pain na yan, hindi dapat nagre-resulta para sumuko ka. Dapat it motivates you to press on, to move forward, and to use it to your advantage. Na nasaktan ako before, what they did to me is wrong, but it made me strong. So salamat sa Panginoon, ginamit niya yung mga itlog, yung mga barbell, sa mga yan nung nilet go ko, sarap sa pakiramdam.
Nilet go ko na nga, hanggang ngayon nararamdaman ko pa rin siya eh. Pero eventually, it will heal if you stay out of that. Gusto mo bang lumaya? Yung mga Israelites, tamo, pinalaya, pero gusto bumalik. Naalala niyo yung story ng mga Israelites? Nung sila'y nasa wilderness, lumaya sila. Pero nung hindi na nila nagagawa, yung mga ginagawa nila before, at hindi na nila nakakain, yung kinakain nila before, ang sabi nila kay Moises, ibalik mo na lang kami. Kasi siguro na-excite lang sila sa promised land, kaya nung hindi nila kagad makita, balik na kagad. Iba talaga excited sa committed. Kasi ang excited, pag na-challenge, sumusuko. Nawawala yung excitement. Pero ang committed, kahit may challenge, kahit may tagutom, dire-diretso. Pero ano sabi ng scripture? Babalik daw sila. Biruin mo to Inalipin yung anak nila. Inalipin sila. Ang kinakain nila, tira-tira. Hinahagupit, inaabuso sila. Pero gusto nilang balikan. Napansin niyo yung kaibahan ng mga Israelites kay Moses? I've been reading an article and it triggered me to research more about this. Kasi, napansin niyo, ang mga Israelites gusto bumalik. Pero si Moises, naringgan niyo ba siya na gusto niya bumalik? Parang hindi, no? So, iba si Moises, iba sa mga Israelites. Yung mga Israelites, nung nasa wilderness, gusto bumalik. Si Moses, gusto silang dalhin sa promised land. So, ayaw ni Moses bumalik, yung mga Israelites, gustong bumalik. And I wonder why. Why is it that si Moses, ayaw niyang bumalik? Kasi kung anong meron kay Moises, yun yung gusto nating meron. Kasi pinalaya ka na ba't ka ba babalik? Niligtas ka na ng Panginoon, ba't ka pa magpapaalipin uli? Binigay na ni Kristo ang kanyang buhay sa bawat isa sa atin, ba't pa tayo babalik sa luma? Hindi rin natin masisisi yung gustong bumalik. So kailangang alamin natin, ano yung meron kay Moises na wala sa mga Israelites, kung bakit si Moises gusto mag-press forward, pero yung mga Israelites gusto bumalik. And in order for us to understand, we have to go back all the way to Exodus 5. Kung saan tinawag ng Lord si Moises para i-deliver ang mga Israelites. And this blows my mind. Ang sabi na Exodus 5:1, are you ready? Are you ready? Fasten your seatbelt. Are you ready? Are you ready? Okay, watch this. Afterward, Moses and Aaron went to Pharaoh. So lumapit sila kay Paraon para sabihin sa Paraon na palayain ang kanilang mga kababayan, right? But look, watch these words. Watch this verse. Afterwards, Moses and Aaron went to Pharaoh and said, "This is what the Lord God says. Let my people go so that they may hold a festival to me in the wilderness." Now that, I find it interesting, fascinating at the same time. You know why? Kasi I really thought na nung si Moses lumapit kay Paraon, ang sinabi ni Moses, sa isip ko, ang sinabi ni Moses, palayain yung mga Israelites kasi pupunta kami ng promised land. Pero ba't hindi siya promise? Napansin nyo? Sabi niya lang, palayain nyo kami para makapag-worship kami sa wilderness. So the wilderness is already a plan. Okay? Now, if you read further, this is interesting. 2 verses. Verse 3. Exodus 5:3. And then they said, "The God of Hebrews has met with us. Now let us take 3-day journey into the wilderness to offer sacrifices to the Lord our God, and He may strike us with plagues and with sword." Interesting. Ba't hindi sinabi ni Moses na, palayain nyo na kami once and for all? Pupunta na kami sa promise. Bakit ang sinabi ni Moses, bigyan nyo lang kami 3 days. Meron kasi kami 3-day journey. So, ang expectation ng mga Egyptian, dyan lang sila sa malapit. Kasi ang paalam, alam niyo yun, alam niyo mga magulang to, yung pinaalam sa inyo, 7-Eleven, pero sa La Union. Pinaalam 3 days, naging 40 years. Yung journey in the wilderness. Sabi, 3 days. Now, no. That's familiar to me kasi alam ko, ang journey mula Egypt, 3 days, kapag nag-journey ka from Egypt for 3 days, you will end up in Mount Sinai. Mount Sinai. So after all, what Moses is saying, doon sa Paraon,
let my people go, mag-worship kami sa Mount Sinai. Ano kung ano yung significant, historic happening that happened in Mount Sinai before the Ten Commandments? Because in Mount Sinai, doon na-meet ni Moises ang Panginoon through a burning bush. Interesting, isn't it? So, what Moses is saying is this: palayain niyo po ang mga tao, magje-journey kami ng 3 days, papunta doon sa wilderness. Kasi doon ko nakita yung presence ng Lord. Watch this. Si Moises, bago niya inintroduce ang promise, inintroduce niya muna yung presence. Why are we frustrated? Kasi nakafocus ka sa promise without His presence. Ang tunay na kalayaan is not just pursuing the promises. Ang tunay na kalayaan is pursuing His presence. You want to be free? Pursue His presence. Kaya pala si Moises ayaw bumalik kasi gusto niyang iparanas sa mga Israelites yung presensyang naranasan niya. Kaya kasi gustong bumalik ng mga Israelites, hindi nila naranasan yung naranasan ni Moises. Pero kung naranasan lang nila yung naranasan ni Moises, the intimate presence of the Lord, I believe they will never go back. And I believe this is, when I was reading this, I believe this is a solution for backsliding. Because you know, there are a lot of Christians right now are trying to backslide to their old life and to old self, no condemnation, no judgment. But I believe the real reason is we are so focused on His promise or His blessing na nakalimutan natin yung presence ng Panginoon. Let me prove that again. Exodus chapter 6, 1 chapter later. Therefore, say to the children of Israel, si Lord na nagsasalita. Ito ang instruction kay Moises. I will end with this. I am the Lord. I will bring you out from the burdens of the Egyptian. How many among you wants to get out of the burden? Come on. All the burdens. Hallelujah. I will rescue you from their bondage. Sino sa inyo gusto nyo ma-rescue na kayo sa lahat ng mga bondage ng unresolved yesterdays? And I will redeem you with an outstretched arm with great judgment. I will take you as my people and I will be your God. Then you shall know that I am the Lord your God who brings you out from under the burdens of the Egyptian, and I will bring you to the land which I swore to give to Abraham, Isaac, and Jacob, and I will give it to you as an heritage. May napansin kayo sa statement? May napansin kayo sa statement? Wala, Pastor. Okay. Nung binanggit ng Lord yung tungkol sa promised land, si Lord hindi siya nag-straight kagad, dadaling ko kayo sa promised land. Hindi yun ang purpose eh. Ang real purpose ng freedom is not for you to enjoy the benefits of the freedom, but to enjoy the presence of God. That's true freedom. Ang tunay na kalayaan, yung maranasan mo at maramdaman mo. Tingnan nyo, ano sabi niya? You shall know that I am the Lord. Ako ang nagligtas, and then I will bring you to the land flowing with milk and honey. So, ano sinasabi ng Panginoon? Priorities, priorities, priorities. The first thing that we want to pursue in order for us to be free, because it's one thing to be free, it's another thing to stay free. God wants you to stay free for the rest of your life. And the secret of staying free is being in the presence of the Lord. Knowing and realizing that it is He who gave us that freedom. It is He who sacrificed Himself at the cross sa bawat isa sa atin. Kaya kung minsan kami mga pastor, kawawa kami. Kasi halimbawa, nasa gathering, o kaya nasa swimming, o kaya kung may pupuntahan, oy, mahiya ka naman, nandiyan si pastor, oh. Oy, konting consideration naman, nandiyan si pastor. Gusto kong sumigaw, hindi ako yung nagligtas at nagpatawad sa inyo. Huwag kayo sa akin mahiya. Because we tend to realize, we forget to realize, mga kapatid, na yung weight na ayaw mong bitawan, si Lord kineri yung buong weight ng cross and all the sins of the world so that you don't have to endure that weight. Weight of insecurity, weight of guilt, weight of shame. Binuhat na lahat ng Panginoon yon. Namatay ang ating Panginoon para sa bawat isa sa atin. Nasugatan siya para sa bawat isa sa atin. Para lahat ng mga sugat natin ay magkaroon ng kagalingan. Give it all. Kaya pala sabi ng Panginoon, cast your cares upon me. Put it on the cross. Ilagay mo sa krus. Ako yung nahirapan, ako yung nasugatan. Allow me to take all your burdens.
And all our sin, all our guilt, all our shame was put to the body of Jesus Christ. And for the next 6 hours, He endured the cross. And finally, after 6 hours, at 3 o'clock in the afternoon, He cried out, Tetelestai, it is finished. All the pain of your past has been dealt with at the cross by Jesus Christ Himself. Pero hindi siya nanatiling patay. He rose again from the dead. And you know what happened after He resurrected? Yung first appearance niya sa mga disciples gathering, wala si Thomas. Absent sa Sunday service. Kaya huwag kayo basta-basta absent sa Sunday service. Kasi ito yung pinakaunang Sunday service ng mga disciples, wala si Thomas. Nagpakita ang Panginoon sa kanila, pinakita ng Lord yung kanyang sarili, amazed na amazed sa mga disciples. Jesus is alive! Jesus is alive! Eh wala si Thomas. Kasama siya sa GC. Chat ngayon sila Paul, grabe, ay sila Peter, nakita mo ba si Jesus buhay? Sabi ni John, oo nga, I'm so excited, grabe si Lord buhay pala siya. Tinupad niya ang kanyang mga pangako. Eh si Thomas, tahimik lang, sin lang siya. Alam mo kung bakit? Wala siya doon. Sin lang siya, tinitignan niya lahat ng mga pictures, yung mga videos. Ang sabi niya, hindi ako maniniwala hanggang di ko nakikita. Next week, Jesus showed up again for Thomas. For Thomas. That's how important you are to the Lord. He wants to deal with your unbelief. And then nagpakita ang Lord kay Thomas. Ang sabi ni Thomas kasi, pag hindi ko na ipasok yung kamay ko sa kanyang mga sugat, sa kanyang tagiliran, hindi ako maniniwala. Ang sabi ni Lord nung nagpakita siya, o ito, lagay mo ang iyong mga kamay sa aking mga sugat, sa aking tagiliran. And finally, Thomas cried out, Yes, Lord, I believe! Finally, naniwala si Thomas. Paano nakuha ni Lord yung puso ni Thomas? Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. Ano sinasabi ng Panginoon? This is who I am. This is how I saved you. In fact, when we go to heaven, you will see that scar again. We all will see that scar. Nandun yun sa kamay at tagiliran ng ating Panginoong Yesus. Because it is a great reminder for all of us. Hindi tinanggal ng Lord yung sugat. Nandyan siya. Hindi siya masakit, pero nandyan siya. As a reminder, this is how I won the victory at the cross. This is how I saved you. This is who I am. This is how I saved each and every one of you. Hindi natakot ang Diyos na magpakita ng vulnerability. Kasi hindi porket nagpapakita ng vulnerability is a sign of weakness. So my encourage to you today, alam kong matapang ka and you appear strong and you have that persona na lagi kang malakas at lagi kang hindi nagkakamali at pakiramdam nila you are perfect. But I want you to be vulnerable sa ating Panginoon because the very same wound that saved you, gustong ipakita ng Panginoon sa iyo for you to be reminded, nasugatan ako para hindi ka na masugatan. Nahirapan ako para hindi ka na mahirapan. Confront it. Face it. Harapin mo. Huwag mong basta kalimutan. I-give up mo. Deal with it. Forgive. Let go of that hurts. Let go of that bitterness. You've been living in bitterness for so many years. Alam niyo, ang forgiveness, it will bring freedom. Ang bitterness, it will bring bondage. Kaya ang sabi ng scripture, get rid of your bitterness.